Nung tinalo ni Abraham yung tatlong kaharian, tatlong hari, okay? Tinalo niya yon. Alam po niyo yung ginawa ni Abraham? Siya po ay nagbigay ng ikapo kay Melchizedek. Yun po ay pagpapakita ng God, I'm glorifying you for the success and the victory that you have provided for me. Now, si Jacob, nalaman niya, alam niya yung ginawa ng kanyang lolo. Kaya sabi niya, God, I'm making a vow. I'm making a decision today. Nakita po ninyo, yung decision na yun, yung pagbibigay bang ikapo, yan po ba ay literal na decision o physical na decision? No, it's a spiritual decision. When he said, God, from this moment on, everything that you will give to me, I'll give you the tenth. Lord, parang niya sinasabi, Panginoon, anuman ang tatanggapin ko simula ngayon, God, ano man ang tatanggapin kong ito, gusto kong mag-glorify ka at gusto kong pakita sa iyo na ina-acknowledge kita doon, ibibigay ko ang ikapo sa iyo. Are you here? Are you here, children of God? Kaya kung titingnan po ninyo, kung akala nyo kayo nagbibigay ng ikapo sa church, yun ay dahil batas o dahil kagawian na sa loob ng church, nagkakamali kayo. Dahil kapag ganun ang naging motivation mo at ganun ang naging thinking mo at hindi mo alam yung totoong why do I need to give to God, alam mo, magbibigay ka lang, napipilitan ka na, darating ka na sa punto na ayaw mo na. Pero kung alam mo that there's a spiritual implication in your giving, and if you know na ang pagbibigay ng ikapo mo ay isang spiritual na desisyon, at alam mong ang Diyos ay kinikilala ito, sabihin ko po sa inyo, ang ibigay ang para sa Panginoon ay isang malaking kagalakan. Sapagkat you cannot outgive God. Amen. Are you here? Amen. Okay? Tandaan niyo, the earth is the Lord's and everything in it. Amen. You cannot outgive Him. Okay?